Hi! Ako nga pala si Pia and again, welcome to Grow with Pia. Kung bago ka dito, hello again. So dito, we talk about life, healing, personal growth, and everything in between. Hindi ako, nahihiya pa akong magpakita, ganyan. So, ganito na muna tayo. And today, I just want to share something very real. Yung vlog na to, hindi to aesthetic life update, hindi din to productivity vlog. So, ito yung totoong kwento kung paano ko hinaharap yung growth ko ngayon. So, spoiler alert, hindi siya madali, hindi rin siya Instagrammable. Okay, so noong January 3, I finally decided to see a psychiatrist. Alam mo yung feeling na pagod ka, pero hindi lang physical yung parang gising ka, pero parang hindi ka buhay. That was me. Simula nung nanganak ako sa second child ko, sobrang raming emotions, ang raming nangyari na parang nagpa-stop sa life ko. So, to make the very long story short, nung I finally decided to see a psychiatrist, nakilala ko siya sa now serving. She's the best psychiatrist for me. Doon ko na laman na meron na pala akong panic disorder. Yung palang mga nangyayari sa akin na puro emergency room, sugod sa ER, ganyan. Most of it ay panic attacks pala talaga. So, ako kasi yung klase ng tao na ang dami kong gustong gawin para sa pamilya ko, para sa sarili ko. Pero araw-araw, feeling ko parang may bumabalot talaga na anxiety sa katawan ko. So, that day I said, enough, hindi ko na kaya mag-isa. And yeah, that's when I asked for help. January 6, I finally decided to take antidepressants. So, January 3 kami nagkita ng psychiatrist ko and January 6 doon lang ako nag-decide to take the antidepressants. Kasi syempre, in-explain sa akin ng psychiatrist ko na may mga side effects akong mararanasan, of course, on the first 2 to 3 weeks ng pag-inom ko ng antidepressants. And pati na rin sa pagtulog ko kasi hindi ako masyadong nakakatulog. At first, ang daming takot, no? Kasi mga questions ko, talaga bang gagana tong antidepressant sa akin? Magiging okay pa rin ba ako? Magiging ako pa rin ba ako? Baka lalo akong mawala. But you know what? I realized yung gamot, hindi siya actually kahinaan. It's support. It's actually grace for us. Now, it's been more than 3 months. And though I still have panic attacks, I can finally say na mas okay na ako kaysa dati. Sobrang okay na ako comparing to my last year. Kasi last year talagang sa isang buong araw, halos 50 times ata ako nagbi-BP every minute, gano'n. May makaramdam lang ako ng whatever. I'm not saying na fully healed na ako, no? Kasi up until now, marami pa rin akong nararamdaman sa katawan ko. Kasi yung panic disorder ko, mostly, I think, ay talagang health anxiety. Pero now, I can say na mas aware na ako sa emotions ko and mas gentle na ako sa sarili ko. Ayun, so, on the second month of taking antidepressants, pumasok ako sa bagong trabaho kasi baka makatulong din sa akin sa pag-cope up ng panic disorder kasi I read na kailangan din natin ng exposure therapy. So, it's been how many years kasi since last time ako nag-work. First time na in a while na may kumbaga office ulit ako. And guess what? Ang babait ng mga tao. Walang toxic, and for the first time, hindi ako takot pumasok kinabukasan. Pero syempre, kahit maganda yung environment, iba pa rin pag may anxiety ka. Minsan okay ka ngayon, tas bigla ka nalang may chest pain, akala mo heart attack na. Actually,
napa-ECG ako ng ilang beses. Pero normal lahat. Nagpa-stress test ako, nakadalawang stress test ako this year, nakailang beses ako nag-ECG. Pero normal lahat. Kaya ngayon, I'm learning to trust my body again. Actually, I've turned off my heart rate monitor sa Apple Watch ko. Pero nitong nakaraan na nag-stress test ulit ako, binuksan ko siya ulit. Kasi I want to expose myself. And mas okay siya ngayon. Kasi tumataas yung heart rate ko before. And we also had family trips recently, sa Tagaytay, sa Rizal. Sobrang rami naming trip sa birthday ng anak ko. Pumunta kami sa mga zoos. And sa gitna ng lahat ng stress, doon ko na-realize, ito pala talaga yung gusto ko sa buhay. Hindi perfect, pero may saya, may connection, may tahimik na moments na cheesy as it may sound, puno ng pagmamahal. Kaya if you're like me, na someone who's trying to hold it together, someone who looks strong but sometimes breaks inside, just know this. You don't have to do it alone. You don't have to have it all figured out. You just have to show up for yourself, for your family, and for the version of you na hindi sumusuko. And here, sa Grow with Pia, this is actually my goal, to grow slow, to grow soft, and to grow together. And kung relate ka sa mga ganitong kwento na hindi aesthetic and all, don't forget to like, subscribe, and share this with your fellow mom, ate, or a friend na kailangan din ng reminder na okay lang maging hindi okay. Thank you!